Ito ang Broad Streamcast Communicators, ang naiiba at kakaibang plataporma sa digital broadcast mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwirang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Ratsada Balita ni Double J. Maglalahad ng mga naglalagablab na mga balita sa loob at labas ng bansa. Ratsada Balita ni Double J. Magbibigay daan sa tunay na daloy ng walang labis at walang kulang na mga balita. Ratsada Balita ni Double J. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita, si Double J, Joseph Javier. Hindi talaga papalag yung ating mga audience dito sa ating ng live na nanonood dito sa ating bila dahil kailangan pagkatapos narinig na nila yung introduction, ayan, magpapalakpakan. Oh, thank you. At cheers para sa inyo. Sabi ko, cheers, bigla sila nag-cheers. Sige, just stay po, tapos kain-kain lang kayo dyan, ha? At makita ko kayong busog na rin ang inyong lingkod. Oh, naputa. Anyway, maganda at masagana at masarap na pananghalian para sa ating lahat, partikular sa ating mga taga-subaybay, lalo na kay Miss Josephine Roquero, ang naging isang kandidata ng Binibining Pilipinas way back 80s. Yan po si Miss Josephine Roquero. Sabi na, hello, good afternoon, Double J, blessed Monday, likewise. At sabi na lang, tayo ginataang yellow pin. Wow, yellow pin. Ano, oo, tama. Ang sarap na, nako, pag-grab mo na lang. Bata una subo para sa akin. Ganun rin, siyempre, magandang have a good day and good noon kay Coco. Ayan, from New Jersey. Ayan, hi, kumusta kayo dyan? At always stay safe, ha? Para naman sa kapakanan ng bawat isa, lalo na sa inyo na nandiyan sa malayong lugar. Anyway, have a good day. Anong oras dyan? Gabi pala. Have a good night dyan, ha? Ingating, thank you, Mr. Coco. Ayan. At siyempre, sa ating mga patuloy na nagsasagawa ng pananghalian ngayong oras na to, araw ng Lunes, ika-8 ng buwan ng Marso. Ang bilis ng araw, ano po? At doon na rin sa ating mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan ngayong araw na to, ng araw ng March 8, siyempre, ang masasabi ng inyong lingkod ay walang iba kung hindi isang maligayang kaarawan, at ganoon na rin sa mga nagdiriwang ng kanilang mga tinatawag na anibersaryo. Yan. Siyempre, hindi maialis na inyong lingkod na lagi na lang babatiin dahil para wala pong tampuhan. Ayan. Happy at para walang tampuhan. Speaking of walang tampuhan, yung mga nagdiwang kahapon, March 7, na kanilang kaarawan at anibersaryo, belated happy anniversary and happy birthday sa lahat ng mga nagdiwang kahapon. Hindi ko man mapangalanan, para po sa lahat ng mga nagdiwang kahapon. At sabi ni Louis Del Rosario, good morning, Macho Guapito. God bless Monday. Yeah. Macho Guapito, si Arico J. yun. Ang idol natin na maagang namayapa. Dahil, siyempre, una-una lang yan, sabi nga, di ba? Pero ganun pa man, Louis, mas guwapo ka. Lalo na sa tanghali. Ayan, have a good day. At ano man lang inyong mga kinakain at pananghalian or menu for today, siya lang masasabi niya yung lingkod. Makita ko kayong busog. Busog na rin ang inyong lingkod. Basta unang subo para kay Double J, ha? Yeah.
At dun sa mga magdiriwang nga pala bukas, Turn on the dyan sa mga magdiriwang bukas ng kanilang mga karawan at anibersaryo para walang tampuhan. At advance happy anniversary sa lahat ng magdiriwang bukas, March 9, at ganoon na rin sa mga magdiriwang ng kanilang karawan. Isang masagana, masaya at masarap na handa sa inyong karawan para bukas. Yan. Happy birthday to all the people here in the Philippines. At siyempre, maging sa iba't ibang panig ng mundo. Yan naman talagang broadcast tayo worldwide. At sabi nga ni Miss Maria Villarama, naging ano po yan, candidate po yan ng Miss Earth way back 80s, between 80s to 90s, si Miss Maria Villarama. Good afternoon, Sir Joseph. Stay safe. Likewise, sir, ba't may sir? Ayan, anyway, maraming salamat, Maria Villarama. Baka hindi ka pa naglalans, ha? Huwag kalilimutan maglans. Siyempre, napaka-importante yan, maglans, ha? At unang subo para kay Double J. Thank you, thank you. Sabi ni Louie, good morning, Macho Guapito. As per Rico J. Puno yan, yung kumanta na, sinong magsasabi na ako'y masaya, na walang problemang nadarama sa bawat tama na, mamaya, baka maubos ang oras. Kailangan nating maghatid ng mga balita dito pa rin sa ating himpilang Broad Streamcast Communicator. At siyempre, ang inyong lingkod, Double J, ay maghatid ng balita dito sa pamamagitan ng ating programang Ratsyada Balita ni Double J. Ayos, sarap. Ayan. Anyway, at narito ang ating unang bugso. Siyempre, hindi mawala yung ating public service para naman sa kapakanan ng ating mga mamamayan. Iba kasi may mga balita hindi nalalaman na meron palang nangyaring gano'n. Kaya kailangan hatid natin ang ating unang bugso ng ating public service. Ayan, special announcement po para sa ating mga Women's Day for today. Araw ng ating mga kababaihan, yung araw ng March 8, ganun pa man, nagbigay ng libreng sakay para sa mga kababaihan ang Metro Rail Transit Line 3, yun yung tinatawag na MRT 3. At sabi nga, ngayon po araw ng Lunes, ayon kay DOTR Assistant Secretary for Commuters Affairs, Gares Hope Libiran, ito ay bilang pakikiisa ng Department of Transportation sa pagdiriwang na National Women's Month. Kaya yun, binabati ko pala si una-una na si Jasmine Roquero and si Maria Villarama together with Cook sa yung vibe ay siyempre masasabi ko happy National Women's Month ngayon dito sa ating bansa. Ewan ko lang kung worldwide yung National Women's yata. Maligayang karawan ng ating mga kababaihan para sa mga kababaihan ang araw na to. Kaya ano man ang utos na inyong mga may bahay, na inyong mga waswit o yung mga asawa, sumunod lang tayong mga kalalakihan. Ayan. At sabi nga ng kaugnay sa public service na yan, nagsimula po yung kanilang libreng sakay ng MRT 3 kaninang ganap na alas 7 ng umaga hanggang alas 9 kanina rin umaga. At masusundan na dakong alas 5 naman ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Yan po yung mga libreng sakay dyan sa MRT para sa pagdiriwang ng National Women's Month. Congratulations sa ating mga kababaihan. Samantala, kung merong naging masaya dahil sa pagdiriwang ng National Women's Month, hindi naman may aalis na magkakaroon naman ng aray. Aray dahil unang-una, after all, ilang sunod-sunod na linggo na nagtaas ng tinatawag na rollback, ng increase, di po ba? Sa ating mga presyo ng produktong petrolyo. Pero ngayon, nagsagawa sila ng rollback. Pero aaray pa rin ang ating mga motorista. Ito po, rollback para bukas po yan, sa araw ng Martes. Asahan naman ang rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo. At itong darating natin, ito na po, para bukas po yan. Matapos ang 4 na sunod-sunod na linggong taas presyo sa langis at ayon sa ilang mga taga-industriya, meron daw tapyas
Kanyo, aaray talaga 10 centimos hanggang 20 centimos sa kada litro ng presyo ng gasolina. Ay, mararamdaman kaya yan. Aabot naman sa 50 centimos hanggang 60 centavos ang bawas presyo naman sa kada litro ng rollback sa kerosene. Habang sa presyo naman ng diesel, magkakaroon ng rollback na 40 centavos hanggang 50 centavos. Ay, aray pa rin ang ating mga motorista, partikular ang ating mga nagsiservisyo sa lansangan ng transportasyon ng mga PUJ at PUB at maging mga bus. Yan po. Ay, nako. Pero sinabi ng mga eksperto, pansamantala lang daw yung rollback dahil maaaring muling tumaas ang presyo sa pandaigdigang merkado. Ayun ang mas masakit na aray ko po. Di po ba? Ayan po ang ating public service, mga kaibigan, kababayan at kabisisi. At dako naman tayo sa ating mga balita. Ihatid mula ng inyong lingkod ang mga ulo ng ating mga nagbabagang balita. Pero bago yan, ito po ang oras sa buong kapuluan ay dito po sa bansang Pilipinas. Oras ay ganap ng alas 12:13 ng tanghali. Aray ko. Bilis na oras. Ayan po, ayun din sa mga nanananghalian at araw ng Lunes. Ang alam ko pagka Monday, ang menu is adobo, apritada, menudo. Ayan po yung mga alam ko pagka araw ng mga Lunes. Pero ganun pa man, sa lahat ng mga ating mga kaibigan, kababayan, BSCC na nagsasagawa ng lunch break ngayong araw na to, ngayong oras na to, ay ingat-ingat lang. Basta huwag kakalimutan, baso ng tubig laging nasa harapan. Dahil alam naman natin, ano man ang mangyari, mahirinan, mabilaukan, o etc. masamid, yan ang tubig para hindi nakikipagagawan. Di ba? Yan. Narito ang ating ulo ng mga balita. Kasalukuyang COVID-19 surge sa NCR kumakalat ng mas mabilis sa loob ng maiksing panahon. Yan po ang unang pinahayag ng OCTA. Ang OCTA po ay sila yung nagsasagawa nitong sila yung research group na nagsasagawa ng lalo na sa UK variant na yan. Samantala, Pilipinas tatanggap ng panibagong 4.5 million na AstraZeneca vaccine. Yan, namin nauna ng pinahayag yung 400,000 4.5. Mamaya po, hatid natin ang buod ng balita na yan. At kaugnay pa rin sa sinasabi, bakuna, ito po, 1 million dose ng COVID-19 vaccine darating sa March 21, ayon naman kay Secretary Galvez ang vaccine Cesar. Pananatiling sarado ng mga sinehan, arcade, napagkasunduan ng Metro Manila Mayors. Dapat naman. At para yung dapat kasi bubuksan niya ngayong Marso, mga arcade, mga ilang sa mall, ilang establishmento, kasama na sinehan. Pero dahil sa ang bilis ng sirit ng nasabing COVID na yan, ito tawag na ang bilis ng transmission. Ayan, kaya wag na muna, tama po yan. At kaugnay pa rin sa nasabing balita, mga negosyante dapat daw na magpaturok na ng bakuna. Oo, dapat lang. Hindi bago kayo magbukas ng anumang negosyo nyo, magpabakuna na muna kayo at kasama na inyong mga tauhan, di ba? Samantala, dahil sa nalalapit na rin ang nasabing eleksyon at isang taon na lang ang bibilangin ay maagang pagboto para sa senior citizen at PWD tuwing eleksyon, itinutulak sa Kamara. May batas na yan, pero dapat lang i-implement, di ba? O meron lang siguro mga binago, nagkaroon ng amendment na babaguhin din sa nasabing batas na yan. At biyahe ng MRT3 mula North Avenue hanggang Top Avenue na bawasan ng kalahating oras. Ay, ang laki ng pasasalamat ng mga commuters ng MRT3 dahil sa mga nagkukumahog at nagmamamadali, malaking bagay yung kalahating oras. Pagbaliwala ng food delivery application sa 20% discount ng senior citizen, pinaimbestigahan sa Kamara, dapat lang. Bakit nga ba hindi na-honor yan ng mga food delivery? Bakit hindi kailangan porket ba delivery? May bayad naman ng delivery. Bakit hindi? Yan.
Sabi ng ating partner, good morning, dito pa rin ako sa Marikina, watching. Sabi ni Romy Cal Tuason, ang magpoprograma sa susunod pagkatapos po ng Ratsada Balita. Dun po sa programang The Beach Watcher. Mula rin sa Marikina, still watching si Romy Cal Tuason. Dapat partner paminsan-minsan maliban sa Marikina. Para hindi nagsasawa yung ating mga followers, listeners at televiewers na puro Marikina. Dapat meron kang Marikina, Montalban, Malabon, Makati, Maynila, Masay, Maspiñas, Mabotas, yan, Makaloocan, Mantipolo, yan, mga ganyan, di ba? Yan, Maranyake, yan, Mabite, yan, para napupuntahan mo ang iba't ibang lugar ng siyudad. Thank you, partner. Michael Tuason mula sa programang The Beach Watcher. At pagbibigay daw ng amnestia sa mga rebelding grupo, suportado ng Kamara. Siguro merong dyan. Mamaya po, ang buod ng balita na yan. At hindi talaga nawawala sa limelight ang mga kapulisya. Pulis na nagpaputok ng baril at nakabangga ng sasakyan sa Cavite, sinibak sa kanyang pwesto. Ano pa pwedeng gawin doon, di ba? At yan po ang ating mga ulo ng ating mga balita. Narito na po ang buod ng ating mga balita. Oras sa buong Pilipinas, ganap na alas 12:18. Ayan, hindi naman kumakain. Kain lang po dyan. Just stay put at atin dati ng ating mga balita. Ang buod ng ating mga balita, ito po, at hindi may alis na magbabala. Nagbabala ang Octa Research Group na posibleng maging overwhelming ang surge ng bagong COVID-19 infection sa National Capital Region dahil sa patuloy na pagtaas ng bilang ng mga naitatalang bagong kaso ng COVID-19 sa NCR na umaabot na sa higit 900 new infection kada araw mula noong February 26 hanggang March 6. Ito pong nakalipas na kasabado. Yan po yung huling data ng Department of Health mula naman din sa Octa Research Group. At ayon sa mga analyst, tumaas din kasi ang ratio ng mga taong nagpo-positibo sa COVID-19 sa riyon sa average na 7% sa nakalipas na 7 araw. Wow! Sabi ni audio, nagloloko bro. Nagloloko ba yung audio natin? Okay, sige, ayusin natin. Okay na. Okay na. Okay, at ito nga, sinabi pa ng Octa Research Group sa Pasay City lamang. Sinabi ng grupo na 150 bagong COVID-19 case ang naitala mula sa February 26 hanggang March 4 na may kukonsidera bilang highest average daily new cases ng nasabing lungsod. Bukod sa nasabing lugar sa Pasay, ay iba pang lungsod sa Metro Manila nakapagtala ng marginal increase sa COVID-19 infection na nagpapakita lamang na mas mabilis ang pagkalat ng virus sa loob lamang ng maiksing panahon. At ayon pa sa Octa, ibig sabihin mabilis talaga ang pagkalat ng virus sa ilang local government units sa nasabing riyon. Naniniwala pa rin ang Octa na ang surge sa COVID-19 case sa Metro Manila ay maaaring dulot ng bagong mga variant na nakapasok sa Pilipinas, kabilang na ang UK at South African strain. Ayan po, dalawa na yan ay ginit ng grupo na kailangan kumilos ng pamahalaan sa lalong madaling panahon at supili ng mas nakakahawang variant na ito bago pa man mahuli ang lahat. Yan, nakakatakot. Gano'n pa man, talagang ika nga isa lang sa pagsupil. Ang pinakapagsupil yan talaga yung tayo rin yung tinatawag na heal as one ika nga, di po ba? Dahil kailangan talaga pag-ibayuhin pa rin ang pag-iingat. Kailangan pa rin ang sumunod sa health protocol. Yan lang ang pinaka-the best na paraan, the best preventive measures para lang maiwasan na itong mga transmission, di po ba? Huwag tayong magpapakasiguro, huwag tayong magpatumpik-tumpik na makalakas ako, gano'n, hindi tayo nakakasiguro dahil ang kalaban natin ay hindi natin alam kung saan nanggagaling. Yan po ay airborne. Lalo pat ngayon, ang bilis-bilis talaga. Kaya dapat nung inanunsyo ng Marso, sa buwan ng Marso, bubuksan na. Ilang mga establishmento
at bibigyan na rin ng pagkakataon ng mga mula edad pababa, 14 pababa at ang mga senior citizen. Pero dahil dyan, kinakailangan balik muna sa loob ng bahay. Ayan, kaya yan po. Ingat lang, nako, yan ang pinaka-the best. Huwag tayo magpapakasiguro kung ano yung mga health protocols na pinatutupad, yun ang gawin natin. Para hindi na muna bumagsak sa mga ECQ at mahirap na. Ingat na lang at sumunod lang. Yun ang importante po. Tuloy po ating balita. At samantala, ito po. Speaking of bakuna, yan kabuang 4.5 million dose ng AstraZeneca vaccine ang matatanggap ng Pilipinas mula naman sa COVAX facility ng World Health Organization. Ito ang binahagi ni Cabinet Secretary Carlo Nograles at anya wala pang tiyak na petsa sa pagdating naman ng Pfizer vaccine, samantalang ang mga bakunang Moderna ay inaasahan na darating sa buwan ng Hunyo. Kahapon ay karagdagang 38,400 dose ng AstraZeneca ang dumating sa ating bansa mula pa rin to sa COVAX facility. Bahagi ito ng 525,600 dose na ipangako ng World Health sa Pilipinas noong nakaraang Marso 4 at 487,200 dose ang dumating na sa ating bansa. Sinabi pa ni Vaccine Cesar Carlito Galvez Jr., maliit ang bilang ng mga bagong dating na AstraZeneca vaccine dahil isinasabay lang ang mga ito sa isang mga commercial flight. So, ibig sabihin, yung transfer isinasabay lang sa mga commercial flight, hindi yung talagang biglang buhos. Kaya, yan. Antay-antay lang po. Ganun talaga. At habang mayroong mga nagbibigay at wala pa yung mga binibili, okay lang. Tanggap lang tayo ng tanggap. Kaya, di sa ating mga kababayan na may agam-agam pa at ayaw ng Sinovac at gusto ibang mga brand ng bakuna, we have to wait. Yan lang po, ha? At speaking of bakuna pa rin, nakatakdang dumating sa Marso 21 naman ang kasalukuyang taon na 1 milyong dose ng COVID-19 vaccine na binili naman ng pamahalaan. Ayon kay Vaccine Cesar Carlito Galvez Jr., kasama rin anya sa inaasahan darating ngayong buwan ang karagdagang 400,000 dose na donasyon pa mula naman sa bansang China. So malinaw yung Sinovac, ano po. At sabi ni Secretary Galvez, meron na po tayong na-procure na 1 million sa darating na March 21. And then with the generosity of Chinese government, another 400,000 will be given to us. So 1.4 million na ang darating this March at ni Galvez. So kasi may nauna na po yung kung ganyan may mga bigay-bigay, sige, tanggap lang ng tanggap. At sa ganun alam naman ng ating ating mamamayan, para po very transparent ang ginagawa naman ng pamahalaan. Naka-anunsyo yan po. At na-process na po namin, ibigay na po namin ang purchase order and then nangako na rin po ating World Health Organization na meron pong parating na AstraZeneca na 4.5 million. Ayun po yung binanggit natin kanina. So, kung pitin daw po, ay every month meron po tayong darating na 1.5 million na mga bakuna ang huling kataga ng ating Secretary Galvez ang Vaccine Cesar. Ayan dating ang bakuna. Kaya dun po sa ating mga kababayan hanggang sa mga sandali ito nagkakaroon pa rin ng agam-agam. Kung ayaw nyo lang Sinovac, pwede naman kayong mamili ng mga bakuna na gusto nyo. Yun nga lang, kung medyo yun lang po talagang na-provide ng pamahalaan, lalo na sa mga ibinigay mula na donasyon sa ating bansa. Pero kung mamimili tayo ng iba at wala tayong doon, maliban na sa binili, magagamit pa rin. Pero kung wala po talaga yung hinahanap natin doon, asa na po kayo, nabibili na kayo ng bakuna nyo. Ayan. Samantala, napagkasunduan ng Metro Manila Mayor na wag mo nang hayaang buksan ang mga sinehan sa arcade dahil sa patuloy pa ring pagtaas ng mga kaso ng COVID-19. Ayon naman kay MMDA Chairman Benhar Abalos, ito ang lumabas sa naging pulong ng mga alkalde sa Kalakhang, Maynila. Sinabi pa ni Abalos na sa ngayon ay inihanda na ang resolusyon para dito. Nauna dito, sinabi ni Marikina City Mayor Marcelino Teodoro na hindi pa rin sila payag na magbukas sa mga sinehan at arcade sa Metro Manila. Saad pa ni Mayor Teodoro, the consensus is that we should take precautionary measures including closing
Cinema. Sa pahayag naman ng Department of Trade Industry, sinabi nito na simula sa March 5 ay papayagan ng magbukas ang mga sinihan at mga arcade sa mga lugar na nasa ilalim ng General Community Quarantine. Ayan, papayagan, magkakaroon talaga ng contradiction dito sa Pero dahil din sa inilabas ng Metro Manila Mayors, hindi mangyayari yan. Kaya hindi rin uubra ang gusto ng DTI. Yan po. Nagkakasalungot sila no? Ng mga unang sinabing ganyan. Kumbaga, dapat i-consider ang kalagayan ng ilang syudad dito sa Metro Manila, partikular sa Pasay na biglang sumirit ang nasabing COVID virus na yan. Yung pinakamaganda, ingat-ingat lang po talaga. Wala pa tayong panggamot dyan sa mga kundi yung bakuna lang na para maging malakas lang ang ating resistensya. Ika nga preventive lang yan, pero hindi pa rin gamot. Ika nga, di po ba? Ingat-ingat pa rin. At kaugnay pa rin dito sa bakuna pinag-uusapan natin, hinikayat naman ni Presidential Advisor for Entrepreneurship Joey Concepcion ang mga manggagawa na agad na magpaturok ng bakuna laban naman sa COVID-19. Dagdag pa nito na handa rin ang mga may-ari at mga nasa mataas na posisyon sa mga pribadong sektor na mauunang magpaturok ng bakuna para mahikayat naman ang kanilang mga empleyado. Hindi na rin dapat hintayin ng mga empleyado ang iba pang bakuna na may mataas na efficacy dahil baka sakit pa ang may dudulot nito. May katwiran po dyan. Posibleng sa buwan pa ng Mayo darating ang mga dose na in-order ng mga private sector na siyang gagamitin sa bakuna para sa kanila. Yan nga po yung sinasabi natin. Hindi sa bawat isa at bawat isang Pilipino, hindi tayo nakakasiguro na yun yung applicable sa atin itong sabi ng mga bakuna na kung anong gusto natin, di ba? So ang magde-decide pa rin yung doktor natin. Sila ang magsasabi kung anong bakuna ang magiging karapat-dapat na iturok sa'yo. Based pa rin po sa kalagayan ng inyong immunity system. Dahil kung may komplikasyon at meron kang sakit sa ganito, kailangan ma-examine ka muna para malaman kung anong dapat na bakuna. Hindi po katulad may lagnat ka. Minom ka na lang ng gamot na para sa lagnat, pero yung lagnat mo is flu. Ibig sabihin, hanggang lagnat lang, pero yung the rest ng mga, for example, ng baga mo, hindi magagamot. Lagnat lang yung nawala. Di po ba? Kaya, minsan, tignan po natin. Huwag tayong dumepende sa kung anong bakuna yung gusto natin. Ano yung bakuna na mas mantaas ang efficacy. Hindi po ganun. Tignan natin. Mas magandang second option. Magpa-check up ka muna. Tanungin mo, doktor, ano yung karapat-dapat para sa'yo? Yun ang the best. Di po ba? Ayan. Oras sa buong Pilipinas, sa buong bansa po. At siyempre, iba po yung oras dun sa ating mga iba't ibang panig ng mundo. Kaya minsan ibang natatanong natin pag mayroong mga nandyan na still watching po nating mga kababayan. Nasa Ireland siya, nasa New Jersey siya, iba po oras doon. Pero para naman sa kanilang kaalaman, ang oras naman dito sa ating bansa. So ngayon, oras po, ganap lang alas 12:30. 12:30 na po, ng tanghali. Ang bilis ng oras, kaya yung kumakain dyan, huwag magmadali. Kain lang, habang nakikinig at nanonood ng ating mga balita. At samantala, dahil nalalapit na itong nasabi eleksyon, kung kaya't sinusulong ni Quezon City Representative Bricious Hipolito Castelo na pabotohin ng mas maaga ang mga senior citizen at person with disability tuwing eleksyon simula sa May 2022 election. Sa inahing House Bill 8756, sinabi ni Castelo na mas mainam ng ipagpalagay na meron pa ring pandemya pagsabit ng halalan, kaya dapat gumawa na ng hakbang ang Kongreso at ang Commission on Election para matulungan ang mga otoridad na mapigilan ang pagkalat ng COVID-19 sa mga botante. Isaan niya sa maaaring gawin ay payagan ng early voting ng mga nakatatanda at mga PWD. Yan po yung mga PWD. Yan yung mga person with disabilities po. Dahil kabilang na sila sa vulnerable sector na dapat bigyan ng pagkakataong makaboto ang mga ito nang hindi makukompromiso ang kanilang kalusugan at kaligtasan, dahil kung hindi ay baka ilang libo ang hindi na lang bumoto dahil sa takot na mahawa pa ng nasabing virus. May mangyayari po talagang ganyan. Ayaw lumabas. Siyempre, naniniguro sa kanilang kalagayan, di po ba?
Sa ilalim ng panukala, magsasagawa ang COMELEC ng early voting para sa senior citizen at PWD sa pre-designated venue sa loob ng 7 working days bago ang halalan. At sinabi pa ng hiniling pa ng mambabatas na ang agarang aksyon sa kanyang bill, lalo't abala na ang full body sa preparasyon para sa susunod na eleksyon. Tama, hanggat maaga. Ano na agad yan? Kasi kung kailan yung ang dami maisisingit na lalo pa dyan sa mababang kapulungan ng Kongreso. Ang daming pa-priority. At muli po, binabati ko ng National Women's Month ang ating mga kababahihan dahil sila ay tumasa-masa. Pero ngayon, tapos na po. Tapos na yung oras nila ng libreng sakay ng MRT3 dahil nagsimula yung alas 7 ng umaga hanggang alas 9. Pero abangan nyo mamaya. Alas 5 hanggang alas 7 naman, may libreng sakay pa rin sila na ipoprovide ng MRT3. Kaya naman, bawasan na ang paghihintay ng mga pasahero ng Metro Rail Transit Line 3 o MRT3 matapos ang madagdagan nga ang mga tumatakbong tren at mapabilis ang takbo nito. Ibig sabihin, mabilis na yung biyahe dahil nadagdagan ng tren. Ayon kay MRT3 Director for Operation Michael Kapati, mula sa dating 30 km per hour na operating speed ngayon ay umaabot na ito sa 60 km per hour. Ibig sabihin, mabilis-bilis na talaga. No? Sa kabuang 72 bagong ng MRT3 ay 66 na ang nagagamit at 6 na lamang ang isinasa ilalim pa sa nasabing sasaayos o repair. Pagmamalaki ni Kapati, nakapagpatakbo na sila ng 22 train set mula sa dating 10 hanggang 15 lamang. Dahil dito, ang dating 8 hours to hanggang 9.5 na minutong waiting time, o tama, dating 8 minutes hanggang 9.5 minutes, waiting time ngayon ay 3.5 hanggang 4 na minuto na lamang. O, mabilis po. Dahil yung mga dating suki ng mga commuters ng mga MRT3, mapapabilis na po. Lalo na dati, nagmamadali kayo dahil baka malate. Lalo na, going from Cubao going to Makati, hindi po ba? O from Dulan EDSA going to pinaka last station is Rotonda, Pasay, yan po, di po ba? At dahil dito, ang biyahe naman mula sa North Avenue sa Quezon City hanggang Top Avenue sa Pasay City ay 45 minutes na lamang mula sa dating 1 oras at 15 minutes. Laki nga nung nawala. Opo, ayan. Kaya din sa mga ating kababaihan, ayan, Happy National Women's Month ngayon. Manatiling magaganda ang ating mga Pilipina. Yan lang ang wish ko sa kanilang kaarawan ngayon, National Women's Month. Sabi ni Telma Ilagan, good day, Double J. Likewise, baka di ka pa naglalan, Telma, ha? At alam niyo pa mga kaibigan, si Telma, isa yan sa mga naging sumabak na rin po yan sa mga beauty pageant. Ayan po. Kaya lang, nag-giveaway po yan. Kaya ayaw niya rin ng kontrobersiya. Anyway, thank you, Telma. Thank you. Just stay put. Baka di ka pa naglalans, ha? Lance. Kakalimutan. Yan. Unang subo para kay Double J. Yahoo! Ayan. At tuloy na ating mga balita. Ito naman po. At dapat talaga ito maipaalam natin to kung bakit nagkakaganito. Ano? Dahil minsan reklamo rin po yan sa atin ng mga ilang senior citizen na bakit ganun? Pagka mag-walk-in, bibili ka rin, may discount. Pero pag deliver, walang discount. Ganun, nga naman, tama. Ito po, isang resolusyon na ni Deputy Speaker Bernadette Herrera sa Kamara para alamin ang kabiguan ng food delivery application na kilalanin ng 20% discount para sa mga senior citizen. O nga naman, no? Kumbaga, dapat yan, in order, yung mga nagde-deliver, may bayad na naman yan. Bakit ganon? At isa-charge pa sa mga order samantalang meron mga tinatawag na 20% discount. Okay, may 20% discount sa in-order. Pagdating sa delivery, dapat pag senior citizen meron na kasi nasa batas din po yan. Tuloy natin balita sa inaaying House Resolution number 1626, pinakikilos ni Herrera ang kaukulang komite sa Kamara para imbestigahan in aid of legislation ang hindi pagsunod ng Food Delivery Service Provider sa Republic Act R 9944 o ang Expanded Senior Citizen Act 2010. Yan po
Sa ilalim ng batas, ang mga nasa edad na 60 taong gulang pataas ay dapat bigyan ng 20% discount at exempted sa VAT ng mga piling produkto at serbisyo. Habang hakbang ito ng kongresista matapos makatanggap ng maraming reklamo mula sa mga nakatatanda na hindi sila nakakapag-avail ng diskwento sa mga in-order na pagkain sa food delivery application gaya ng GrabFood at Food Panda. Yan ang sinasabi ko. Minsan, hindi talaga napapansin pag in-order. Dapat siguro ang sasabihin kasi ang paliwanag naman dyan ng mga ilang fast food chain na in-orderan, sabihin na natin mga Jollibee, whatever, dapat na walk-in. Pag-order kasi hindi po namin alam kung sila po ay senior eh. Okay, yung pala kailangan makakita pa yung identity. Di po ba? Pwede naman nilang tanongin eh, para justify eh, kung may ID po kayo, sige pa, pakibigay po sa amin yung ID number, ganyan, pangalan. Yung ganyan lang yun eh. Tingnan natin, darating ang susunod ng mga araw, ayan na, iimbestigahan na kayo. Yan. Ayon pa kay Herrera, sakop ng batas ang delivery order basta't makapagbibigay ng senior citizen ID card number habang umu-order sa telepono na maipipisinta rin pagdating ng delivery. Iginit nito sa food delivery service providers na ilagay sa profile ng account holder na senior citizen ng 20% discount para makapag-avail ang mga ito ng diskwento ng ayon sa batas. Sumusuway sa batas. Paging po sa ating mga fast food chain, ng mga tatag na mga fast food walk-in, ang ganyan po. Lahatin na natin. Andan po ang mga Jollibee, McDo, ano pa po, mga Wendy's, mga ibang fast food chain po dyan na hindi sumusunod sa batas. Paging sa ating kapulungan, sa mababang kapulungan ng Kongreso, dapat maalarma rin dito ang ating ang mataas na kapulungan ng Kongreso, ang Senado, no? Dahil yung based on the statistic, napakarami na po ng senior citizen na yun lang ang maa-avail nila, hindi pa maibibigay sa kanila. Baka nakalimutan po ng mga gumagawa ng ganyan na hindi nyo sinusunod yung batas as per the senior citizen. Ano po? Tatanda rin kayo, baka nakakalimutan nyo, hindi kayo pabata, patanda rin po kayo, baka pagdating na araw, isa rin kayo sa magre-reklamo pag hindi na-avail ang inyong diskwento as per senior citizen. Dapat yan, naiisip yan ng ating, hindi lang ng mga consumer, lalo na ng mga negosyante, na hindi po kayo pabata at kayo patanda. Kumbaga, isang malaking privilege yung magkaroon ng diskwento ang mga senior citizen dahil maiisip nyo sana na pagdating din na nag-senior ako, ma-avail ko rin yan, mapapakinabangan ko rin yan. Dapat ganun, hindi yung, naku, hirap na magsalita talaga itong, parang only in the Philippines, di po ba? Samantala, tiniyak naman ni House Majority Leader Martin Romualdez na aprubahan ng Kamara ang 4 na resolusyon na magbibigay naman ng amnestiya sa mga miyembro ng 4 na grupo ng mga rebelde. 4 lang ba ang grupo ng mga rebelde sa ating bansa? Di ba ang dami? Ito ay bilang suporta sa pagbigay ni Pangulong Duterte ng amnestiya sa mga miyembro ng rebeldeng komunista at iba pang organisasyon ng mga rebelde na nagkakasala sa ilalim ng Revised Penal Code at Special Penal Law kaugnay ng kanilang political belief. Inihain ni Romualdez kasama sina Speaker Lord Alan Velasco at House Minority Leader Joseph Stephen Paduano ang 4 na concurrent resolution na i-repair na sa House Committee on Justice at sa National Defense noong nakaraang linggo. Ang nasabing House Concurrent Resolution 12, 13, 14 at 15 ay sumusuporta sa amnestiya sa mga miyembro ng Moro Islamic Liberation Front, Moro National Liberation Front, Revolutionaryong Partido ng Manggagawa ng Pilipinas, Revolutionary Proletarian Army, Alec Bongkayaw Brigade, at RPMP, ayan na po yun, at Communist Terrorist Group. Ayan. Isipin nyo, no, bakit hindi napasamang Abu Sayyaf? Dahil talagang marking, as in mark, as in, terrorist talaga po. Kumbaga, iba yung pagka-terrorista, no? Masyadong brutal, kaya yan. Ayon pa kay Romualdez,
Kaisa sila ni Pangulong Duterte sa pagsisikap na makamit ang kapayapaan at pagkakasundo dito sa ating bansa. Yan. Inahain na po yan, ha? Ayan, ha? Pag-usapan na, ha? Although meron na rin ang batas na yan, pero amiandahan lang. Bago pa nangyari yan, meron na nangyari sa bandang Calabarzon na siyam yung namatay at 6 na naaresto na pawang mga aktivista. Yan, diba? Yung iba, miyembro po nito mga nabanggit natin. At talagang sa loob ng isang buwan, ng 3 hanggang 4 na beses talagang hindi mawala ang pangalan ng ating mga gumagawa ng katiwalian sa hanay ng Philippine National Police. Ano po? Tuloy na dadamay, iba na ang gaganda ng mga ginagawa, ang ganda ng mga accomplishment, ang ganda ng trabaho bilang isang good public servant na policeman, nadadamay po sila pag sinabing police. Diba? At katulad nga po nitong nabanggit natin na yung police na nagpaputok ng baril, tapos na nakabangga ng sakya sa Cavite, yun po, ay talagang sinibak na. Pero hindi pa naman sinibak sa kanyang serbisyo. Sinibak lang sa kanya kung ano yung posisyon ng pinanghawakan niya yun at saan siya naka-assign. Parang ganun po, Tuloy ang sinibak sa pwesto, isang pulis na nagpaputok ng baril at nakabangga pa ng sasakyan sa Dasmariñas, Cavite, matapos nga na mag-viral sa social media ang insidente kung saan makikita sa cellphone video isang dark gray na kotseng may nakabangga rin na isang kotse sa kabilang lane. Kita nyo? Nagkaroon tuloy ng problemang karambola dahil doon. Ayon kay Dasmariñas City Police Chief Lieutenant Colonel Abraham Abayari, agad siyang nag-deploy ng SWAT o Special Weapon and Tactic Police sa lugar para rumisponde. Kinilala ni Colonel Abayari ang naarestong pulis na si Police Staff Sergeant Ismael Dulin, miyembro ng Warrant Section ng Dasmariñas sa Police. Nakita niyo na? Parang sinabi niya, taga rito ko, teritoryo ko to. Parang ganun, ano po? Nabatid na wala namang nagtamo ng sugat sa insidente at nagkasundo ng 2 may-ari ng sakyang nakakabanggaan ng pulis. Depende naman ni Dulin, itatabi lang niya ang kanyang kotse at wala siyang balak tumakas, pero ng pagbabatuhin at kuyugin at tamaan ng malaking bato, napilitan siyang magpaputok ng baril para ipagtanggol ang sarili. Wow! Bato at yung kalaban mo at baril ang gagamitin mo. Wow! Para mo sinabing, duwag ka bilang isang pulis. Bakit kailangan gamitan mo ng baril? Daming bato na lumilipad sa di, batuhin mo rin. Ganun lang yun. Pero hindi dapat umuwi sa ganun kung may plano, kung wala ka mang planong tumakas. Siguro yung takbo mo is parang patakas Kaya hindi maalis na. Samantalang kung yung mga dadampot pa ng bato yan, di po ba? Para lang para hindi sabi pero para madali, pero ang tagal. Kasi ang bilis mo. Kaya yun. Nakita-kita naman sa video Gayman, Dinis Armahan ng Dasmariñas Police si Adlin, inalis sa pwesto at kinasuhan. Hindi na nagbigay pa ng pahayag ang nasabing pulis. Bakit kaya? Ano kaya pwede niya sabihin? Wala siya masabi, no? Kaganyan ibig sabihin, yan po mga pulis na ganyan, is aminado naman sila doon sa kanilang pagkakamali. That's a form of guilty, di ba? Kung dumepensa ka man sa ganon, dapat siguraduhin mo yung paliwanag mo is kaangkop-angkop para sa mga mamamayan. Dahil unang-una, nakabangga ka na nga Bakit kailangan ka pang magbunot ng baril? At bakit kailangan kang umalis? Samantalang alam mo ng banggaan, alam naman natin SOP, pagka nagkaroon ng banggaan pa, ganyan. Hindi ka pwedeng, walang gagalawin. Walang gagalawin dahil magkakaroon ng investigation upon on the area. On the spot investigation at saka on the spot report ang gagawin, di po ba? At alam naman natin na yung pagdang sa mga batas ng kalsada nangyari, nabangga. Pero pag inalis mo, automatic, ikaw namin mo na may kasalanan ka, ikaw na mananagot lahat. Pero kung di maalisin, yan, stay put. Alam natin yung mga traffic enforcer o police traffic ang magsagawa ng investigasyon at makita, saka kayo kukunan ng mga statement. Pero yung gano'n ng aalis ka at sabi mo, itatabi mo, walang maniniwala. At yan po ang ating naging kalipunan ng ating mga balita ngayong araw ng Lunes. Dito pa rin sa ating programa Ratsada Balita ni Double J. At siyempre sa pamagitan ng ating himpilang Broad Streamcast Communicator. Yan.
Sa oras, meron na po tayong labing-apat na minuto para sa ating programang Ratsada Balita ni Double J. At siyempre, muli, nagpapasalamat tayo sa ating mga subaybay mula kay Telma Ilagan, kay partner Romy Caltuason, kay Maria Villarama, yan, kay Luis Del Rosario, kay Josephine Roquero, at sa iba pa, kay Kukuk na andyan po kanina, nakaantabay. Ayan. Anyway, araw ng Lunes po, siyempre, hindi na maiiwasan. Yun ang bigat ng lalo ng trapiko, lalo na po sa EDSA. Pero ganun pa man, ang muling pagbati ng inyong lingkod sa lahat ng ating mga kababaihan para sa kanilang National Women's Day. Mamaya po may libre pa rin kayong libre sakay, alas 5 hanggang alas 7 ng gabi, dyan pa rin po sa MRT3. At samantala, balikan natin. Ito pang pinag-uusapan natin kanina na isang yung sinasabi nga, buti nga napansin ng kamera at kumbaga dapat talaga mapaimbestigahan po yan. Yun ang nga lang ang privilege ng ating mga senior citizen, di po ba? Yun ang 20% na yan. Alam naman natin na, sabihin na natin in reality, kakaunti na lang na panahon ng ilalagi ng ating mga senior citizen sa mundong ibabaw. Ipagkakait pa yon. Di po ba? Yung 20% na yan. Kaya sabi ko, naisip ko, bakit yung mga... sabi na tuloy ni, may comment po tayo. Sabi ni Patas Balita, kailan pa bro, titino ang ating bansa. Sobrang tigas ang ulo ng mga Pilipino, lalo na mga alagad ng batas. Eksakto, ayan. Alam mo, Brad, Patas Balita, totoo yan. Pero ganun pa man, wag natin lahatin. Kasi, ako, sa dinati namin ng mga kaibigan natin, iba mga pare, mga kaibigan talaga naman. Meron po talaga mga sumusunod talaga na nagpapatupad ng tama. Ang problema lang, itong mga ibang gumagawa ng mga kaalingas-ngasan, nadadamay tuloy yung. Kasi pag sinabi kasi, pulis ang involved, ayan na. Yung ibang pulis, mga pulis, ganyan, halos nalalahat na. Pero, naman po, be patient naman po sa ating mga kapulisan na hindi naman lahat. Kumbaga, bigyan na lang natin ng konting espasyo. Yun yung mga gumagawa ng tama. Ika nga nagpapatupad ng maayos. Ika nga ginagampanan ng kanyang tungkulin ng maayos. Bigyan natin sila ng ika nga konsiderasyon. Yan ating mga kapulisan. Kung meron man, yun ang dapat natin talagang pangalanan natin. Magkakasama tayo, tulong-tulong tayo na para sa ganun alam ng pamunuan kung sino ang dapat na hindi na magtagal sa kanilang mga serbisyo dahil hindi nila naiisip. Samantalang kaya sila nananatili sa kanilang serbisyo dahil pinasisweldo sila ng taong bayan, hindi po ba? Yan Kaya, yun lang, at balita. Tulong-tulong tayo sa pagkondina sa mga ganyan at the same time, pangalanan natin, siguro unti-unti, may babalik natin ang sitwasyon na ika nga mababa. Ang panawagan din natin sa ating mga kapulisan na bilang mga alagad ng pulis po ng ating batas na nagpapatupad ng batas, bigyan niyo po ng respeto ang mamamayan nang sa ganon bumalik po ang tiwala at respeto sa inyo. Kasi may mga ilang kapulisan po tayo dyan na masyado pong ang dating porket naka-uniforme ang ginagawa? Pulis ako. Ganun samantalang, tanongin mo naman ang maayos. Saan na kayo pupunta? Mayroon po tayo kasi ganun. Di ba? Ika nga ang pagsasama ng tapat. Ang pagsasama ng maluwat. Pagsasabi ng tapat. Di ba? Ika nga, nagbigay ka ng respeto sa pamamagitan ng pananalita mo. Huwag mo sabihin hindi ka pakikinggan ng ating mga kababayan. Diba? Kaya yun lang, Patas Balita. Kaya yung tanong mo, kailan ba, bro, titino ang ating bansa sobrang tigas ng ulo ng mga Pilipino, lalo ng mga alagad ng bata. Speaking doon sa mga ating mga Pilipino, dyan yung mga matitigas ang ulo, lalo na po yung mga hindi sumusunod sa health protocol na feeling nila, parang hindi sila tatablan. Pero pag tinabla na, ayan na. Sabi nga po natin ang pagsisisi laging nasa huli. Huwag natin isipin na kailanman na lakas natin ganyan. Hindi pa nangyari ang pagsisisi lagi nasa una.
Kung meron mang nakagawa ng ganyan, nasa isip niya na yun, buti na lang, di ko muna na. Kaya, think wisely. Sabi nga naman tatanda, isipin mo muna 10 beses bago mo gawin ang mga bagay na alam mong hindi makakabuti sa iyo. At kung tingin mo makakabuti, bakit mo kailangang pag-isipan pa? Kung tingin mo maganda, makakabuti para sa iyo at sa lahat, maganda. Okay, pero yung sabihin mong isipin mo muna maigi. Isipin mo 10 beses yan bago mo gawin o ipatupad yung gusto mong gawin na. Basta makakabuti para sa iyo at sa iyong pamilya. At para na rin sa lahat. Diba? Yun lang po importante natin dapat gawin sa bagay na ganyan. Yan po. Kaya yung mga matitigas sa ulo, mananatiling matigas talaga ulo nyo. Sabi naman ni Miss Josephine Roquero, karamihan kasi sa mga pulis at kahit saan sa mga lugar ay bastos sa mga taong bayan. Hindi sila marunong rumispeto sa tao. Yan, totoo yan. Isa yan. Hindi yan magkasalita ang ating mamamayan kung hindi sila nakaka-encounter na ganyan. At bago po naging hepe, ang ating PNP Chief at si General De Bolsina, nagkaroon na po kami ng one-on-one interview niyan doon po sa kabilang network at nakaano ko. Bago po kami sumalang, tinanong ko siya, na maupo siya bilang interview. Sabi niya sa akin, Joseph, anong pag-usapan natin dito sa programa ba? Anyway, sir, abang dito pa tayo nag-uumpisa, nantay natin yung oras ng time ng ano natin. Eto, ano muna tayo? Siguro, ang maganda nito, sir, ano ba ang plano nyo bilang isang NCRPO head ngayon? Meron po ba kayong idadagdag o ipagpapatuloy ng dating programa ng NCRPO? Doon tayo natin itakel. Then at the same time, ano po ba yung mga plano nyo para sa mamamayan na magiging kaakibat na ika nga para bumalik ang respeto ng ating mga mamamayan sa ating mga kapulisan. Okay. Nag-usap kami. Lahat ng tanong, sinagot niya. Dahil naisip na siguro na, medyo ano yan medyo ano po muna before yan sa media na parang tingin na, lagi silang tinitirya, ganon. At paliwanag ko sa alam niyo po, sir, hindi naman lahat ng pulis, napasama lang dahil sa kagagawa ng mga ilan nadadamay dahil pag sabing pulis, ayan na po yan. Pero ganun pa man, siguro magandang hiling ko lang po sa inyo siya, ibigay po ng ating mga kapulisan, lalo na yung mga bago, na yung karampatang respeto sa mamamayan, maniwala po kayo sa akin. Babalik ang respeto. Hindi po kasi yung mga approach minsan ng mga pulis na meron pong ginadaan nila sa pananakot. Ganun Siyempre, ang tao, normal po na magkakaroon ng pag-aalinlangan dahil, pulis dahil may baril. Yun po ang number 1 kinatatakutan. Di po ba? Yung comparison po, yung panahon, way back, sabihin na po natin, by the early 70s, I was elementary grade. Wala po akong takot sa pulis. Hindi po dahil tsuhin ko pulis. Hindi po. Kundi, natutuwa ako sa kanila. Yung nakita na before, naglalakad na ganyan. Hawak ng batuta, ganyan. Pag sinasabi ko, Sir, ganda maaga po. Uy, papasok ka? Po, sige, mag-ingat ka. Mga ganun. Para bang, ngayon hindi po Ang bata pag natanong, na-obserbahan ko pa, anda pang bata para magtanong. Tanong, bakit ayaw mong tanong yan? Yoko, pulis yan. Takot, kanya po. Nakamulatan tuloy na ganyan. Naging, naging ika nga parang isang, na yan, mandated na pag takot ang, hindi lang ang mga kabataan, kundi maging matatanda. Siguro maganda talaga, pegin natin sa ating mga kapulisan. Tanggalin nyo po yung uniforme nyo. Makapag-usap kayo sa tao. Tingnan nyo, kausapin kayo. Pero pag subukan nyo, mag-uniforme kayo, makapag-usap kayo sa tao, andap po ang sumagot ng tao. Yan. Kasi nasimulan nyo na ng ganyan. Madali lang may balik yan. Ibalik ang respeto sa mamamayan. Ibalik nyo po yung pagiging respetadong isang pulis at respetuhin nyo ang mga mamamayan. Yan. Hindi sila mag-aatubili magtanong sa inyo. Ngayon, pag merong nagigiindulto, ang mga tao, alangan po na tumawag ng pulis. Mas gusto pa nilang tumawag na barangay.
Yan, barangay. Saka barangay na lang tatawag ng pulis. Sa kanila, nanakawan o ano man. Diba? Kahit na pwede ng pulis eh. Kapit-bahay nila yung pulis, hindi nila matawag. Kasi kahit kapit-bahay po kayo ng inyong mga kalugar at pulis kayo, kayo na mismo gumawa ng paraan kung paano ibabalik. Hindi po lahat Kasi may mga pulis po tayo kilala na kinikilala sa kanilang lugar. Bilang isang a good policeman po. Kaya yung pong mga merong ganyang kalakaran na ganyan, attitude na pulis na ganyan, huwag na kayo mag-atubiling isumbong. Sabihin po. At huwag kayo matakot na baka mama, balikan ako niyan. Taong bayan po ang kalaban nila. Tandaan nyo. Yan. Ngayon nahihiya kayo magsabi, magsumbong sa inyong kinaukulan. Andito po inyong lingkod. Pagbigay alam nyo po. Tayo po magpaparating bilang bahagi ng inyong reklamo. Yan po. Ang sisiguruhin ko sa inyo. Yan po Anyway, at 3 minuto nalalabi. Kaya ang masasabi po natin dun sa mga hindi nagpapatupad ng 20% discount sa mga senior citizen, lalo pat pre-order pong ginagawa. Ay, nako. Baka magkaroon kayo ng problema. Tandaan nyo po yan. Dahil batas na po yan. Kahit po sabihin, ang katwiran nyo is, dapat personal sila rito na ikikita namin yung ID. O, kita nyo na. Ganun ang mga dahilan Pero kung tutuusin, kahit hindi naman po, ID holder po yan natin mga senior citizen. Yan. Kung deliver man po yan, it's an honor para po sa inyo dahil at least pinagsisilbihan nyo. At least nakakatulong pa kayo para makaiwas sa ating kinakaharap na pandemya. Hindi yung kailangan na matatanda na pumunta pa para sa inyong outlet, kay McDo, kay Jollibee, kay ano pa man yan. Ano pa? Pambira kayo. Ay nako, antayin nyo. At nasilip na lang mababang kapulungan ng Kamara yan, ng ating Kongreso. Kaya antayin nyo na lang po, Dahil ang daming reklamo na ng ating mga senior citizen sa ganyan. Ang reklamo na bakit hindi sila honor ang kanilang pagiging senior citizen, hindi binibigay ang discount. Yan po. Ayan, at sabi ni Louis, Tom, and stay safe. Yan. See you tomorrow at stay safe. Okay, thank you. At muli ang aking pasasalamat sa lahat ng ating mga subaybay dito sa ating programa Ratsada Balita ni Double J. At siyempre, bukas, magkapanood, magkarinigan, magkakwentuhan, magkabalitaan tayo muli dito sa ating impilang Broad Streamcast Communicator at sa ating programang Ratsada Balita ni Double J. At pahabol ni Patas Balita, bawal ang bawal gumagaling, sobrang dami ng gambling, bawal gambling, sobrang dami ng gambling. Bawal daw ang droga. Kahit sinong pangulo ng Pilipinas ang maupo, pasaway ang mga nasa paligid. Sa NLEX lang, sa North Expressway, ang RFID. Ayan, Seymour, sabi niya, ayan. Ay, nagnanakaw ng load. 2 time na ako ninakawan ng load sa NLEX. Bulok ang sistema nila sa RFID. Yan, nagawa na ng paraan na, pero ganun pa man, pwede ka pa magreklamo, Patas Balita. At alam mo na siguro kung sinong lalapitan pagdating yan. Sabi ni Joseph Requera, bye-bye, Double J, see you tomorrow. See you tomorrow, mga kaibigan, ka-BSCC, dito pa rin sa ating programang Ratsada Balita ni Double J. Ang muling pasasalamat sa lahat ng ating taga-subaybay. Inyong natunghayan at napakinggan ang mga pangunahing balita at paghimay sa mga pangyayari at mga kaganapan dito sa Ratsada Balita ni Double J sa pamamagitan ng Broad Streamcast Communicators. Hanggang sa muli, maraming salamat po. Bye! At bukas nakakalimutan. At lagi iwanan yung likod nyo ang God is always on our side. Wala sa harapan natin, wala sa likuran, nasa tabi po natin. Bye! We love you all. Bye-bye.